Thank you, Lord. Sa bawat pagtitipon namin, dakilang Diyos, wala po kaming ibang hangad, kundi Ikaw ay maparangalan. Sapagkat ang sobra-sobrang ginagawa mong kabutihan sa buhay po namin ay hindi po kayang sapatan o tapatan na mga bagay na ginagawa namin. What we can say, Father, is thank you for all the good things that you've done in our lives. And we thank you so much, Lord, for the good privilege that we have coming into this place to worship you all together with the brethren. And thank you, Lord, for the miracle na aming pong natatanggap sa bawat araw. Ang pagpagising po namin sa umaga ay tayo isang himala. Ang kami po, Panginoon, ay malakas sa bawat araw. This is a miracle. Ang provision sa lahat ng aming mga pangangailangan, this is miracle. And all things that we are receiving and enjoying every day are miracles because you are a miracle working God. At iyo pong kagalakan, Panginoon, na ihayag ang iyong himala, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng tao. At higit sa lahat, ang iyong pag-ibig na iyong ipinamalas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Banal na Espiritu, sapagkat Ikaw ay sumasa amin sa bawat araw, sa bawat oras, sandali ng aming buhay. Gabayan kami at patuloy na ipaunawa sa amin, ipaalala ang mga bagay na ginawa ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At salamat po sapagkat Ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay at sariwang salita mula sa Ama na naitatanim sa aming puso na siyang tanging pag-asa po namin. Maraming salamat sapagkat hindi mo kami nilulubayan, iniiwanan. Maski sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, hindi mo kami iniiwanan. Napakadakilang iyong pag-ibig. Sa aming kahinaan, kami po, Panginoon, ay iyong pinapalakas. Sa aming po mga pagkukulang, kami po ay iyong pong itinatayo, pinupunuan, binibigyan ng kalakasan upang magampanan po namin ang mga bagay na dapat naming gampanin. Father, thank you. I speak the blessing to everyone today. Everyone in this building, together with their families, I speak blessing to them, Father. And even, Lord, to everyone listening online, wherever they are, I speak the blessing and favor to manifest in their lives. In the name of Jesus Christ, receive it. Receive it in the name of Jesus. I speak, I declare, therefore, it shall be released unto you in Jesus' name. And all the people of God who receive the blessing, the favor, the love of the Father, say, Amen. Come on, hallelujah. One more best clap offering, reach shout, hallelujah. Glory to God. We are forever victorious. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, we can now all be seated in the presence of God. Maaring po yung mga bago na dumadalo po sa atin. Sino po yung first time dito? May first time po ba tayo rin ngayon? First timer. Okay. Wala naman. Pero yung po mga nakikinig po sa atin online, maaring nagtataka po kayo. Bakit parang minsan naiiyak sila, minsan sila po'y sumisigaw, minsan sila po'y sumasayaw, pumapalakpak. Ano po nangyayari sa lugar na yan? Alam nyo, ito po yung hindi kayang ilarawan na pasasalamat, pagsamba, pagpupuri sa Panginoon sapagkat hindi po kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ipinamalas sa atin. Ang Kanyang kapangyarihan ay hindi kayang abutin ng ating kaisipan. Ang sabi nga po ng Bible is, God is able to do exceedingly abundantly above all you can ever ask or think. Meaning, sa kayang abutin ng isipan natin, higit pa doon ang kayang gawin ng Diyos.
At ito po yung pong kapangyarihan ng Panginoon. Ang dami na po niyang ginawa sa atin kung ating bibilangin. Minsan ang nakikita po ng tao palagi ay yung pong bagay na mali o bagay na problema, bagay na kulang sa kanila. Pero alam po ninyo, if you're gonna compare on the good things that we receive from the Lord, lalong-lalo na po yung mga may edad na, nagkaedad na tayo ng ganito, pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, there's a lot of things to give thanks to our God. Amen? Napakaraming mabubuting bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos bawat araw. And giving thanks to God is not enough. Even every day that we do that. Kaya, ito po ang buhay ng bawat mga Kristiyano, to give thanks to God. Palakpakan nga muli natin ang Diyos na mabuti. Amen? Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ako magsasawang pasalamatan ng kabutihan ng Diyos. Amen. Paano ka magsasawa? Ang daming dumarating na kabutihan na ating pong natatamasa sa bawat araw. Amen? O, hindi talaga tayo magsasawa. Pastor, minsan di mo naintindihan kasi ang dami kong mga nararanasang mga kahirapan, kabigatan, problema, suliranin, iba, kasalatan, minsan dami pangangailangan pero kulang-kulang o di kayo meron akong nararamdaman na sakit at karamdaman. Paano ko mapapasalamatan ng Diyos? Kapatid, yung pong katotohanan ng ikaw ay humihinga at ikaw ay nakakain at nalulunok mo panlaway mo, ibig sabihin, higit na magandang kalagayan mo kesa maraming iba. At, ang higit nating pinagpapasalamat sa Diyos, hindi po kayang sirain ng anumang kahirapan, anumang sakit at karamdaman ng buhay na walang hanggan na meron ka sa buhay mo. That is the good thing and the treasure that we have. Praise the Lord. So today, we're going to talk about abundant life. And I entitled our message today, How to Experience Abundant Life. Sabihin nga natin, abundant life. Gusto niyo ba ng abundant life? Ano ba ibig sabihin ng abundant? No? Masaganang buhay. Kasaganaan. Buhay na kasaganaan. Sa mundo, ang kasaganaan para sa kanila ay yung pong marami kang pera, may magandang sasakyan, magandang bahay, magandang you can go around or may you have the freedom, no, financially. That is the measurement of the world when it comes to abundance or prosperity. Well, that's good. We need that. Kailangan natin ng pera. Sino dito hindi na nangangailangan ng pera? No? Sa langit lamang po ang hindi po uso ang pera. No? Pagdating sa langit, wala ng pera. Hindi na kailangan ng pera doon. Diba? Nung narinig po yun ng isang bata, sabi niya sa nanay niya, Nay, narinig mo yun. O bakit? Nasa langit na pala tayo. Sabi nga. Kasi matagal na raw silang walang pera. O sino dito nasa langit na? Wala pa naman, no? Nasa lupa pa kayo. Marami pa kayong pera. We need money. Sabi mo nga sa katabi mo, I need money. Ayan. I need transportation. Kailangan natin ng mga yan eh. Pero para sa atin, we need money as a means para po matugunan yung pangangailangan natin, and that is God's blessing. Okay? Pero pag inihiwalay mo ang lahat ng pagpapala dito sa mundong ito sa Diyos, ibig sabihin po, iyan po ay may espiritu po ng mammon. Or there's a spirit of, goddess of riches na maglalayo sa iyo sa Panginoon sapagkat ang pagtitiwala mo ay hindi na sa Diyos na pinagmumulan ng abundant life, hindi na sa Diyos na pinagmumulan ng prosperidad, kundi sa mga bagay na pansamantala na. So money is not bad, but the connection and the love to it is evil. Ibig sabihin, hindi po masama ang pera, pero yung pag-ibig mo sa pera, ang siyang evil. Sabihin nga natin, evil.
Ayan. Yung ibang mga babae, puro evil. Evil limo ko nun. Evil limo ko niyan. Ayan. So, alam nyo yan, kung mahilig magpabili. Pero, ang pera sa ating mga kamay na mga Kristiyano ay pagpapala ng Diyos. Because, how can we recognize and how can we say that the money is blessing coming from the Lord? Because every time we receive money, every time we receive increase in our life, in our family, we are recognizing God that He is our source. Sa Kanya nagmula. So sa paano natin ginagawa ito? Sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Diyos sa portion ng bagay na tinatanggap natin. If you can't learn to worship God with your finances, then you are under the control of spirit of mammon. Because the spirit of mammon ay inilalayo ka sa Diyos. Ang pagtitiwala mo ay sa pera, kayamanan, bagay na panlupa, hindi sa Diyos. Kaya ngayong iba, dahil marami ng pera, kahit di na sumasamba sa Panginoon yan. Kahit wala nang pagkilala sa Diyos yan. Kasi nga, may pera naman na. Para sa Kanya, okay na ang buhay niya. But you know, having money without God is a mess life. Buhay na walang direction. Okay, abundant life. Abundance must begins in the Spirit. So, ang kasaganaan ng buhay ay nagsisimula po sa Espiritu. Kaya makikita mo ninyo maraming mga tao na sagana sa mga bagay sa mundo pero magulo pang buhay. Wala pong kapanatagan, walang kapayapaan. They don't even know what will happen to them and their future just after they die. Ang ginagawa nila, binabayaran nila yung mga religious leader para nang sa ganun ipanalangin sila at pagdating po sa kanilang kamatayan at pag sila isang tumanda na, langit ang kanilang pupuntahan. So that is the belief of religion. Na para bang ang religion o ang kaparaanan ng Diyos ay kapag marami kang naibigay ay tanggapin ka ng Diyos kasi ang dami mong naidonasyon. Now, abundance begins in the Spirit, meaning let your spirit become alive, magkaroon ka muna ng relasyon sa Diyos. Sabihin nga natin, relasyon sa Diyos. So dyan po nagsisimula ang abundant life. Relasyon sa Diyos. Pag sinabi nating relationship, you are in love with each other. You recognize Him as your lover. And patuloy na tinatanggap mo ang kanyang pag-ibig. Parang magkarelasyon, magkasintahan. Bakit sila magkasintahan? Bakit kumukutitap yung kanilang mga mata? Bakit ang saya-saya nila kapag nagkita? No? Bakit minsan kahit nakasabit lang na palda niya o kaya nakita lang na tsinelas, tumatalon lang puso niya? There is love. Connected unto them. No? So, if you are in love with the Lord because you receive His love, then you have a relationship with God. At alam natin, ang may relasyon, nagko-communicate yan. Ang may relasyon, may komunikasyon. Okay? Sino dito ang magkasintahan tapos hindi nag-uusap? Mamamatay ang inyong relasyon. Without communication, no, relationship will die. Manlalamig. Una dyan, manlalamig muna. Kasi wala na kayong communication eh. Hanggang halimbawa, nagkalayo na kayo, yung tinatawag na distant relationship. Kaya marami pong mga distant relationship, nagkakahiwalay, nasisira po ang kanilang relasyon. What is the reason? Wala nang komunikasyon. Yung isa, nakakita na siya ng higit niyang mahal. Kapag nakakita siya ng higit niyang mahal, manlalamig ngayon yung kanyang pag-ibig doon sa kanyang katipan. Ganon din sa atin, spiritually. Kapag meron po tayong nakitang higit na mahal sa mga bagay sa mundo kaysa sa Diyos, manlalamig ang pag-ibig mo sa Panginoon. At ipagpapalit mo ang Diyos doon sa mga bagay na nakita mong naakala mong higit na mahalaga.
At akala mo, yun ang magbibigay sa iyo ng abundant life. Kasi ba, kayamanan na to, ginto ito, pera ito, pagkakataon ko na to. So, walang saysay ang lahat ng tagumpay sa mundo kung wala kang relasyon sa Diyos. Abundant life begins in the Spirit. An appreciation of life in its fullness, joy, and strength of mind, soul, and body begins in Jesus. So wala pong fullness of life, wala pong joy, wala pong kalakasang tunay sa isang tao, espiritu, kaluluwa, at maging sa kanyang katawan kung wala siyang ugnayan kay Kristo. Everything begins in Christ. Sabihin nga natin yon, everything begins in Christ. Maging po ang mundo na kinalalagyan natin, lahat nagsimula kay Kristo. Ang sabi po ng John chapter 1, walang nalikha maliban sa pamamagitan niya. So, lahat ng may buhay nagsimula kay Kristo. Maging po ang liwanag, ang bituin, lahat po ng sinabi ng Diyos na magkaroon ay nagkaroon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Nothing was made without Him, the Bible says. So ngayon, wala ring pong kwenta ang buhay ng tao kung siya ay hiwalay kay Kristo. Kaya kapatid, ngayong nasumpungan mo ang buhay kay Kristo, huwag mo na siyang ipagpalit pa. Actually, even nga sa asawa Sa asawa, sa girlfriend, sa boyfriend, sa anak, sa anumang yaman, maging sa sarili mo. If you're gonna love yourself more than God, ang sabi ng Panginoon, you are not worthy of me. Okay? So expect abundance. Renew your mind to our God of abundance. So kay Kristo lamang. Now that we are in Christ, ano ngayon po ang aasahan natin? Tayo po'y na kay Kristo na. Expect abundance. Sabihin nga natin, I expect abundance. Now, how could we manifest this abundance that God gave unto us? Kasi ang sabi po ng John chapter 10, verse 10, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. So meron pong missionaryong isa. Actually, in this verse, there are two missionaries. At magkaiba po ang kanila pong misyon. Yung una, he came to steal, kill, and destroy. And that is the works of the devil. Number one po na pinapatay ng diablo ay ang relasyon ng tao sa Diyos. Pinapatay ng diablo ang damdamin ng tao na sumamba sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay nawawalan na ng damdaming sumamba sa Panginoon, mukhang tinatamaan ka ng kamandag ng diablo. Kaya kapatid, we need to be careful. There's a lot of temptation nowadays for us to be, mapalayo sa Panginoon. Ang daming temptasyon sa panahon ngayon. And that is the mission of the devil. Kill and destroy. Ibig sabihin, lahat po ng mga bagay ng pangit ay hindi po ito gawa ng Diyos. This is the work of the devil. Kaya kapag merong nangyayaring ganito, dapat halimbawa sa pamilya ninyo, pangit na nangyayari. Nagbago ugali ng asawa mo, parang pinipigilan ka na sumamba sa Panginoon. Or, merong kayong mga hindi pagkakaunawan na dahilan para ikaw ay manlamig, manlata. The devil is trying to destroy relationship. The devil is trying to destroy your relationship. And, again, marami pong mukha ng temptasyon o kaparaanan ng diablo upang ang tao ay ilayo niya sa Diyos. Hindi lamang po yung mga kasiraan, yung mga pangit. Pwede rin po yung mga yung bang parang magaganda. Ano po yung mga parang magaganda? Yan, napopromote na sa trabaho. Nagkakaroon na siya ng kayamanan. Nagkakaroon na siya ng kasaganaan, dumadami ang pera. Pero nakikita mo ngayon, dahil gumaganda ang buhay, makikita mo, hindi na rin nakikita sa church.
nawawala na rin siya. So ibig sabihin, mukha din yun na parang maganda, pero lahat ng bagay na dumarating sa iyo na nagwalayo sa iyo sa Panginoon, nawala sa paglilingkod, that is the work of the devil. So, the devil, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. Pero sabi ng Panginoon, I came that they may have life and have it in abundance to the full till it overflows. Sabihin nga natin, praise the Lord. That is the mission of our Lord Jesus Christ, to give us abundance, meaning good relationship. What is abundance? Number one, relationship with God. Receiving good things from the Lord. You learn to worship God. Abundance, ito po yung ating pag-uusapan na mga abundance na ginawa sa atin ng Panginoon, and how could we experience this abundance thing? Wow, I love this. So number one, His abundance yesterday, expect it today. Do you expect today the abundance of the Lord? Pag nagbabasa tayo ng Biblia, parang sinasabi natin na, noon yan nangyari, pero ngayon, wala. Hindi ko alam kung mangyayari pa ba ngayon yan. Walay na. Parang ganon, no? But you know what? Hindi mo nagbabago ang Diyos. Kung bakit po nakasulat sa Biblia yung mga bagay na ginawa ng Panginoon at mga pangyayari, ay para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos, magtiwala tayo, at yung bagay na ginawa niya na nakasulat sa Biblia ay kaya niyang gawin at pwedeng higit pa, sapagkat ang Diyos ay hindi mo pwedeng ilagay sa kahon. Ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng ilagay sa kahon ang Diyos nang kaya niya lang gawin ay yung pong bagay na ginawa niya nung nakaraan. Higit na makagagawa ang Diyos ng mas dakilang bagay ngayon, sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat at pwede siyang makagawa ng higit pang himala na hindi pa natin naririnig noon. Kung ang tao nga po ay nakagawa nga po ng mga kamanghamanghang bagay Ano po yung mga kamanghamanghang bagay na nagagawa po ng tao? Biro mo yung nakagawa ng tao ng lumilipad na sasakyan. Di ba? Nakagawa ng tao ng eroplano. Ano pa? Nakagawa ng tao ng sasakyan papunta sa buwan. Nakagawa ng tao ng komunikasyon na wireless. Biriin mo walang wire pero nagko-connecta doon sa kausap mo. Kahit nasa ibang bansa. At tapos nakikita mo pa ng mukhaan. Di ba? Kung ang talino ng tao ay nagagawa niya mga ito, ang sabi po ng Bible, ang katalinuhan ng tao ay gapatak lamang na tubig when we compare it to water doon sa karunungan ng Diyos. Sa tao, gapatak lang na tubig, no? Pero sa Diyos ay kasindami ng tubig sa karagatan. So ibig sabihin, yung pong mga nakikita natin ng mga himala at kamangha-mangha na gawa ng tao ay katiting lamang na karunungan mula sa ating Diyos. Kahit siya ay unbeliever, basta tao yan, mula yan sa Diyos, nilikha ng Diyos yan, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pero dahil yan ay mula sa Diyos, at kung meron mang karunungan yan, ibig sabihin, that is the manifestation of God's glory to man. Yan po ang kapahayagan ng kalwalhatian ng Diyos. So kapatid, abundance yesterday, expect it today, because God is the same yesterday, today, and forever. Okay, number one, na magagawa ng Panginoon that we need to expect is, He can provide more than enough foods. Namang problema ba kayo sa pagkain? Wala, nakikita ko sa inyo, hindi mo problema ang pagkain Diba? Problema nyo, hindi nyo problema ang pagkain. Ang problema nyo, paano mag-diet. Paano magpalit ng tiyan. Paano magpababa ng timbang. Yan ang problema kayo ng tao Yung makain, ang dami, napapanisan ngayong iba Kaya nga kapag medyo hindi na magandang amoy nito, bigyan na kay pastor yan.
Bigay sa church siya para kainin ng mga worker doon kasi medyo, naku, papanis na, mga 3 oras na lang. Di ba? Ibig sabihin, daming mga pagkain. Pero alam po ninyo, kung ikaw ay namamroblema sa iyong kakainin, He can provide more than enough foods. He provided more than enough foods or more than enough loaves in John chapter 6 verse 1 to 14. Alam niyo itong kwento na to? Diba? Nasa ilang sila, sumusunod ang napakaraming tao, mga 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama doong kababaihan. Diba? Sa mga pagtitipon, laging mas marami ang babae. Patulad ngayon, alin na mas marami dito? Kababaihan. Diba? So, hindi pa kasama ang mga bata. O, may mga bata tayo na doon sa likod. So, ang binibilang lang kasi na head counts during those times ay lalaki. Kasi parang hindi tao ang kababaihan nung araw no? Ang binibilang nila na head count ay lalaki. Ngayon, ang sabi po ng Bible, 5,000 kalalakihan at eto, inabutan po sila ng dilim. At malayo po ang palengke, malayo po ang kabiasnan. Hindi sila, problema nila ngayon, problema ng mga alagad ngayon kung saan sila makakuha ng pagkain. Ito po ang sabi rito. Okay, dito po sa John 6 chapter 6 verse 1 to 14. Ngayon, dahil wala po silang makain, meron silang nakitang bata. O nagtanong-tanong, maaari sila, no? Sino may dala sa inyo pagkain? Wala Pumunta sila sa gawain pero wala silang dalang pagkain. Siguro sinabi ng mga alagad daw, sige may tayo. Join tayo doon sa ilang. Magdala kayo ng pagkain. Hindi nagdala. Diba? Walang nagdadala. Buti na lang, merong nagdalang bata. Diba? Pero yung bata, 5 tinapay, 2 isda. Yung isda, ginagawa niyang palaman siguro. At ito po yung matindi dito. Sabi po rito sa verse 9, there is a little boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. Uso na pala ang barley nung araw, no? Yung barley na tinapay. Healthy. Tama? But what are these for so many people? Sabi ng mga alagad. Ano magagawa nito sa napakaraming mga tao? Ang sabi ng Panginoon, have the people sit down to eat. Okay. Ano magagawa nito? Yung maliit na yan. Ang sabi ni Lord, have them sit down. Ano ibig sabihin kapag kayo nakaupo? What is the picture? It is a picture of rest. Pag ikaw ay nakaupo, you are resting. Kaya nga po, you are resting, kayo nakapagpahinga, ako ay nakatayo. I am working. So ganito, you are resting, I am working. Now, why they need to sit down? That is a picture of rest. Ibig sabihin, if you want to experience the miracle of God, do nothing, just at rest. Ibig sabihin, kapag ikaw ay na-at rest o nagpapahinga, believe in the miracle of God. Matutunan mong magtiwala sa Diyos. Now, ako'y naniniwala na yung bata na pinagkuhanan nila ng 5 tinapay at 2 isda, pinakiusapan nila yung bata, ibigay na natin dito, ipakita natin sa Panginoon. So meron pong giver, no? May giver. At according po sa story, meron pong naiwan na 12 o naglumabis na 12 tiklis. At ako'y naniniwalang ibinalik yun dun sa bata. So ibig sabihin, yung 5 tinapay at 2 isda na ibinigay niya sa Panginoon, nung bumalik, 12 tiklis. Hindi po nawawalan ang nagbibigay. And if you believe that, you have to say, Lord, I want to experience that miracle. Makikita po ninyo ang mga himala sa Biblia. Kapag gusto ninyong maranasan at nating maranasan, kailangan nating tingnan yung principle. Sabi nga natin, principle. Ibig sabihin po, anong ginawa nila? Bakit sila nakaranas ng himala?
Yung babaeng wala nang makain, yung mamamatay na lang. Diba? Na pinuntahan po ni Elias. Ano sabi po ni Elias? Si Elias ba o si Elijah? No? Ngayon, namumulot ako dito ng kahoy na panggatong sabagat lulutuin ko yung maliit na harinang naiwan. And then, meron akong maliit na mantika. Lulutuin ko to pagkatapos kakainin namin, mamamatay na kami. Sabing ganon. Ano po sabi mo ng propeta? Lutuin mo yan at bigyan mo muna ako. Mga kapatid, pag titingnan mo parang wala suhulog yung propeta eh. Walang awa. Bibibiriin mo pag huling pagkain nga ng ng baloy, tsaka yung asawa niya, yung anak niya hindi pa naintindihan ng propeta yon. Pero sabi niya, lutuin mo, bigyan mo muna ako. Pag sa panahon natin ngayon, sasabihin ko sa inyo yan, magbabackslide ka. Di ba? Sabi ng iba, hindi naman, pastor. Hindi talaga magbabackslide yung mga din dito. Hindi nga nagbackslide yung babaeng balo eh. Pero alam mo yun, nangyari? Ang sabi po sa kwento, ginawa ng babae yung sinabi po ng propeta at natapos po ang panahon ng krisis, hindi po sila nawalan ng pagkain. So there is a principle in experiencing miracle. You know how to give. And the Lord will provide. Yung iba gusto lang nila maranasan ang himala, wala namang ginagawang principle. Kapatid, ang tao pong naniniwala sa sinasabi ng Diyos ay gusto niyang maranasan, I believe in the principle of the Bible. Ito, anong ginawa ni Lord? John 6:11. Then Jesus took the loaves, and when He had given thanks, ano raw ginawa? When He had given thanks, ipinagpasalamat niya, He distributed them to those who were seated. The same also with the feast, as much as they wanted. Kumain sila hanggang gusto nila. Dito unlimited, no? Mga kapatid, nakita niyo po kung anong ginawa ni Lord doon sa kokonti? Anong ginawa niya doon sa kokonti? 5 tinapay at 2 isda para sa 5,000 katao? Ano nakita niyo? He had given thanks. Ipinagpasalamat. Hindi niyo ipinagdaldal ako. Paano magkakasya ito? Ano ibinigay niyo sa akin mga alagad? Paano ko pagkakasya ito? Hindi mo siya nagsabing ganun. Ipinagpasalamat niya sa Diyos. Itinaas niya sa Panginoon, pinagpasalamat niya. Kapatid, anumang bagay na meron ka, you must know how to give thanks to God. Sabi mo sa labi mo, learn to give thanks to God. And you shall experience the miracle of the Lord. So number 1, you know how to give, then give thanks to God. Pasalamat ka lang. Alam niyo, simpleng bagay lang ang mga to eh. Pero nararanasan nilang himala ng Panginoon. Number 2, we will going to experience more than enough income. Lugi na sina Pedro, no? Sina Pedro, according po dito, Luke chapter 5 verse 4 hanggang 7. Sa tagpong ito, hiniram po ni Lord yung bangka nila Pedro. Madaling araw, yung umagang-umaga, kagagaling po nila dun sa laot para mangisda. Walay nakuha. Lugi ang negosyo. Tama? Lugi. Ang sabi ni Pedro, wala kami nakuhang magdamag, sabi niya rito. When he had finished speaking, hiniram ni Lord yung bangka niya, tama? Ang hirap yun wala na ang kita tapos may humihiram pa. Parang ito, namasada ka, wala ka ng kita lugi ka pa nga, di ba? Pagkatapos hihiramin pa yung sasakyan mo. Ibibigay mo ba? Pag si Tikiano ka, hindi mo bibigay, hindi mo papahiram. Pero pag si Pedro ka, ipapahiram mo. Amen? Now, nung pagkatapos nangaral si Lord, when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Ang sabi ni Simon ito, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.
But because you say, do so, I will let down the nets. Anong sabi ni Pedro? Because you say so, dahil sinabi mo, I will let down the nets. In other words, dahil sinabi mo, susunod ako. Makikita niyo po yung yung katangian ni Pedro. Okay? And when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Dalawang bangga. Doon sa ibang version ng Bible, hindi po boat ang ginamit, ship. Dalawang barko. Malulubog na sa dami po ng isda na kanila pong nakuha. Now, paano nila naranasan yung miracle na ito? How they experience this unlimited income. From a broke business, nagkaroon po sila ng, ang dami nun, million po ang According nga sa mga scholar, ang halaga nito nasa 2 million plus pag sa peso natin ngayon. Yung kanila pong kinita dyan. Anong katangian ni Pedro? Siya po ay hindi madamot, nagpapahiram. Hello? Pinapagamit niya ang kanyang bangga. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yon. Nagpagamit daw. Ibig sabihin, pwedeng si Pedro, magsabi alam mo, minalas na nga kami magdamag, naglugi na nga kami, hindi nga namin mabawi ang gasolina namin Di ba? Pero, ang katangian ni Pedro, siya po ay generous, mapagbigay. Pangalawa na katangian po ni Pedro ay ito. Siya po ay marunong sumunod. Ano sabi niya? Because you say so, I will let down the nets. Si Pedro po ay mangingisda. Si Jesus po ay karpintero. Ibig sabihin, higit na maalam si Pedro pagdating po sa isda. Alam niya na walang isda doon kasi tanghali na Tama? Alam ni Pedro kasi bihasa siya. Minana nga niya sa magulang niya yung pangingisda Pero ito ngayon si Jesus, karpintero ang tatay, karpintero rin siya, tumutulong siya sa tatay niya. Pero bakit sumunod si Pedro? Doon, ibig sabihin, si Pedro ay may pusong mapagpakumbaba, marunong sumunod. If you want to experience miracle, dapat marunong kang sumunod sa instruction. Hello? And you shall experience more than enough income. Glory to God. So, ano po yung pangalawa natin? Yung una kanina, mapagbigay. Ngayon naman po, meron pa rin pagiging generous, pero more on dito, he is generous. Alay sa pangkatangian ni Pedro, nung siya po'y napagpala na, ang sabi po ng Bible, pag itutuloy mo pong basahin yon, siya po'y tumalon sa kanyang bangka at lumapit sa Panginoon, sumamba siya sa Lord. Lumayo ka sa akin, Panginoon, ako'y isang makasalanan. Ibig sabihin, nung siya po'y napagpala, lalo siyang lumapit sa Lord. Maraming tao napapagpala, wala na, hindi mo na makita. Kapag nagka-problema ulit, nandun na naman, Pastor. Ang dami ko ng problema, Pastor. Pag may problema, nagpapakita. Pag walang problema, hindi mo makita. Sabi mo ka sa tabi mo, buti na lang hindi ka ganun. Di ba? Eto, matindi to. So, ano po yung pwede nating maranasan pa na nangyari sa Bible? Eto po, number 3, more than enough healing. You shall experience more than enough healing. Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. And how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Ibig sabihin, it is God's desire for you to be healed. Sa mga may sakit at karamdaman, kagustuhan ng Diyos na ikaw ay gumaling. And if you want to be healed, higit na gusto ng Diyos, ikaw ay gumaling.
Ano sabi rito? He went around doing good and healing all who were under the power of the devil. And I speak in the name of Jesus Christ this time. Whatever sickness in your body, be melted, died, destroyed. Maging tubig yan at lumabas lahat sa iyong katawan sa pangalan ni Jesus. I speak it, and healing is yours in the name of Jesus Christ. And say, as your faith, declaration of your faith, say with faith, amen and amen. Mga kapatid, we need to believe that Jesus Christ is healing, is our healing. At kung siya nagpapagaling noon, siya nagpapagaling ngayon, at siya magpapagaling magpakailanman. Sapagkat ang sabi mo ng Bible in John 10:10, our verse for today, He came to give you life abundantly till it overflows. Overflow with prosperity, overflow with joy, overflow with goodness sa buhay natin. Pag sinabi nating prosperity o abundant na galing sa Panginoon, in every aspect, in every area of your life, kasama dyan ang pamilya, kasama ang kalusugan, kasama ang kaperahan, kasama ang lahat ng bagay na minimithi mo, lalo ang kapayapaan. Hallelujah. So, letter B tayo. Ano yung letter A natin kanina? His abundance yesterday, expect it today. And letter B tayo, expect profusely abounding favor. Sabihin nga natin, abounding favor. Pag sinabing abounding, parang ever-increasing. Ibig sabihin po ay pataas ng pataas, paganda ng paganda, pasagana ng pasagana, padami ng padami. Lalong gumagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay na hindi pa nangyayari noon. Today is a good day, but tomorrow is better day. At ganun ulit sa sasunod na mga araw. Kaya nga po, we are excited to live every day because God is doing a good thing every day, better than yesterday. That is our God. At yan ang dahilan kung bakit hindi tayo tumitigil sa pagsamba sa Kanya, sapagkat nung nagsimula ang Diyos na gumawa ng mabuti, hindi po siya tumitigil na gumawa ng kabutihan, sapagkat siya'y Diyos na mabuti. At yan ang dahilan kung bakit natin sinasabi, God is good all the time. Ayan. Pag naunawaan niyo po yun, ibig sabihin, God is good all the time. Bumabagyo man, may krisis man, may digmaan man, may kagulumihanan man sa mundong ito, all the time, God is good. And if God is good, hallelujah, you have to expect something good to take place in your life. Sapagkat ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, lahat ng naiuugnay kay Kristo, lahat ng nakasama kay Kristo, ay they have to expect good things in their lives because God is good all the time. Hallelujah. At ang Kanyang pabor sa atin ay laging nasa gana. This is the day when salvation and the free favors of God profusely abound. Sabi po ng verse 18 in Luke chapter 4, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good news. Wow. The Lord was anointed to preach the good news to the poor. Pag sinabi pong poor, hindi lamang po pang mahirap. Ang ebanghelyo ay hindi po pang mahirap lamang. Paano na tayong mga mayayaman, di ba? Di para sa mga mahihirap na lang. Amen? Pag sinabi pong poor, ang tinutukoy po na poor dito ay yung pong mga taong kinikilala na wala silang kakayahan upang iligtas ang kanilang sarili. Ang mga tao po na kinikilalang wala silang kakayahan upang bigyan ng impresyon o ma-impress ang Diyos sa kanila. Wala silang bagay na magawa para ang Diyos po ay tanggapin sila. Poor in the spirit. Alang sabi rito, He has anointed me to preach the good news to the poor. To those people who humble themselves and knowing that they need God in their lives. So ibig sabihin, ang mga poor ay mga umaasang sa Diyos sila magkakaroon ng masaganang buhay. You hear me? Parang si Lazarus. Si Lazarus po na sinabi ng Panginoon Jesucristo ay
walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. So ibig sabihin, yung purpo dito na gusto pong pagbahaginan ng Panginoon ng mabuting balita ay yung mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. So kayo po yung tinutukoy dito. And He has sent me to announce release, pardon, forgiveness to the captives, and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, downtrodden, bruised, crushed, and tragedy. And verse 19, to proclaim the favorable year of the Lord. Sabi nga natin, favorable year of the Lord. Ano po yung favorable year of the Lord? Ito po yung profusely abounding favor. Ito po yung great favor. Alam po ninyo, mula nung dumating ang Panginoong Jesucristo, namatay sa krus ng Kalbaryo, nung siya po'y nabuhay na maguli, that is the beginning of God's favor up until now. So hindi po ninyo dapat papayagan, huwag ninyong payagan na hindi nyo maranasan yung profusely abounding favor of the Lord. Kapatid, kung hindi mo yan naranasan, ibig sabihin, hindi mo hinahangad, maaari. O maaaring hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Ang pinagtitiwalaan mo yung sarili mong lakas. Kapatid, in every day of your life, you have to say to yourself, in everything you do sa negosyo mo, anumang ginagawa mo, Lord, thank you for your favor in my life. Hangarin mo ang pabor ng Diyos sa buhay mo sapagkat ikaw ay nabubuhay sa taon na punong-puno ng kapaboran ng Diyos. You have to lean on to God. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Siya ang sandalan mo sa tagumpay sa bawat gagawin mo, kapatid. Oh, hallelujah. Natutunan kong sumandal sa pabor ng Panginoon. At ang pabor ng Diyos, kahit merong krisis, hindi nauubusan ang pagpapalat, biyaya, kasaganaan sa pabor ng Panginoon. Kung natutuyo ang mga batis tuwing tag-araw, kung natutuyo ang sapas tuwing tag-araw, kung matutuyo man ang dagat, hindi matutuyo ang pabor ng Diyos. Kaya't mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Mapalad ang mga tao na umaasa sa pabor ng Panginoon. Oh, the Lord Jesus Christ came to proclaim the favorable year of the Lord, the day when salvation and the favor of God abound greatly. Ito po yung panahon ng salvation kasi dumating lang naman ang kaligtasan nung dumating ang Panginoon sa Kristo, right? So ibig sabihin, mula nung nai-announce yung kaligtasan hanggang sa kanyang pagbabalik, hindi pa naman siya bumabalik. Kaya kapatid, wag mong ipahintulot na hindi mo mararanasan ang pabor ng Panginoon. It's so good to experience the favor of God. Hallelujah. Amen? Okay. Second to the last po tayo. Letter C. To experience abundant life. Paano natin? Gusto niyo talaga maranasan ng abundant life? Sundin niyo yung mga principle po na nakirinig niyo na ginawa po ng bata. Tsaka ginawa po ni Pedro. Pero una-una, siyempre, iugnay mo sarili mo sa Panginoon. Amen? Yun po yung una kanina. Pahalagahan mo yung relasyon mo sa Diyos. Higit sa girlfriend mo, sa boyfriend mo. Kung katabi mo asawa mo, alam mo, pangalawa ka lang sa buhay ko. Una sa Panginoon. Pagkatabi mo ang girlfriend mo, alam mo, hindi ko papayagang ikaw ang number 1 ko. Si Lord ang number 1 ko. Amen? At dapat maliwanag yan sa iyo ngayon. Dahil kapag tayo'y nagsama na, hindi kita magagawang number 1. Si Lord ang number 1 ko. Amen? Sige, kapag hindi number 1 si Lord, at halimbawa, ikaw ang number 1 sa Kanya, ako, halimbawa, siyang number 1, pagka wala na siya, wala na, hanap-hanapin ko, pipigilan ko na siya, kasi siya number 1 ko eh. Pero kapag nakita ko, pumunta sa church yan, si Lord number 1, si Lord ba? Naku, wala akong magagawa yan, si Lord yan, kaya nga kunin ni Lord yan eh. Amen? Diba? Sa asawa mo, no? Sabi mo, pastor talaga, dapat number 1 yan. Number 1, pumunta sa church yan. Kunin pa ni Lord, okay lang. Amen.
Okay, number 1, to experience the abundant life. Learn to believe in the power of asking. Amen? Matutunan natin na paniwalaan yung kapangyarihan po ng humingi. Humingi ba kayo sa Lord? O puro kayo sa asawa nyo nahingi? O, sa tatay? Sa mami? Doon kayo lang nahingi. Hindi kayo marunong humingi sa Lord. Mag-pray tayo. Amen? James chapter 4 verse 2, you have not because you ask not. If there isn't enough of something in your life, ask God who gives generously. Ang Diyos po yung nagbibigay ng mabubuting bagay, according to James 1:17. Sapagkat siyang pinagmumulan ng mabubuting bagay. Matutunan mong humingi sa Lord. Alam nyo, mula nung ako po ay naglingkod sa Panginoon, wala naman po yung ibang source. Humingi lang ako si Lord. At Lord, thank you for your favor in my life. Alam niyo, kapag pinagpapasalamat mong pabor ng Panginoon, you are attracting God's favor. Dumarating po yung mga pabor, bukas na pintuan, connection, everything, lahat ng yan dumating dahil sa pabor ng Diyos. It's all because of God's favor. Parang kayo, dumating kayo. Hindi ko naman kayo hinahanap isa-isa. Bigla na lang kayong dumating. Yung mga workers, yung mga leaders, you are a blessing. Amen? Parang yung asawa mo. Meron nga ako narinig na nakapos eh. Kung saan ako naghanap ako sa bituin, sa buwan, sa Mars, sa Saturn, yung pala kapitbahay lang kita. Di ba? At kung saan naghahanap, nandito lang pala. Praise the Lord. Kaya alam nyo, ask God for favor. Huwag na magpagod. Okay, number 2, know Him as provider. Yan. Pag may pangangailangan ka, provider siya. Mula noon hanggang ngayon, kapatid, pag nagbasa ka ng Bible, sa lahat ng mga may pangangailangan na lumapit sa Diyos, hindi sila nabigo. Naniniwala ba kayo doon? Kayo pong mga nakikinig online, naniniwala ba kayo? Then kung naniniwala ka, patunayan mo sa lahat ng mga nasa kapitbahay ninyo, kaibigan mo, kakilala nyo, kamag-anak ninyo, na kapag merong pangangailangan ng tao, ang Diyos o sa Diyos sila lumapit at hindi sila mabibigo. Mararanasan nila ang himala ng Panginoon. You have the excitement every day of your life because you know that God will never fail you when you come to God. Madidismaya ka na lumapit sa Bombay at dun sa mga nagpapautang. Pero hindi ka madidismaya sa Diyos. Amen? That's one of His name, Jehovah Jireh, the Lord your provider. Minsan lang kasi tayo, matatakutin tayo eh. Darating na buwan pa lang, takot na tayo, nanginginig na tayo, hindi na natin alam kung saan tayo kukuha ng pambayad natin. Pero problema mo, isa-isang buwan pa yun. Ang sabi ni Lord, sapat na ngayong araw ang problemahin mo. Hello? Alam niyo, kapag naranasan natin o natutunan nating magtiwala sa Diyos sa bawat araw, magiging masaya buhay natin. Kaya nga ang pagiging masaya, kapatid, ay hindi po yung kalagayan o sitwasyon ng buhay. Ang pagiging masaya, it's a matter of choice. Pinili mong maging masaya ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. At ang pinakamapalad na tao ay yung taong masaya. Pwedeng marami kang mera, magandang buhay mo, magandang bahay mo, magandang sasakyan mo, pero hindi ka masaya. Maaring nasa posisyon ka, nasa politiko ka, pero hindi ka masaya. At maaring ikaw naman ay natutulog lang sa isang barong-barong, pero masaya ka. Kahit nga tuyo lang at kamatis ang kinain mo, masaya ka. Nakangiti ka pa na natutulog, nakanganga ka pa. Hello? It's a matter of choice to be happy. Kaya, if you trust the Lord, glory to God, you shall be happy. Mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. No, I tell you, ang sarap maglingkod sa Panginoon kapag ito po natutunan ninyo. And then the last one is this, learn to excel. Gusto nyo, yung mag-excel naman, kinakailangan naman, ano yung ginagawa mo ngayon, mag-excel ka. If you want to see different results, you have to do different things. Amen? O katulad nito, dapat meron tayong excitement. Pag pumunta ka dito sa church, sa susunod, dapat nag-excel ka, may kasama ka naman. Nagsasama ka. Hallelujah. Alam nyo,
if you want to be happy, if you want a joyful life, dapat laging may bago. Di ba kayo kapag may bago kayo, kahit na ukay-ukay lang yan, excited ka na magsuot, kahit ukay-ukay lang, excited, tama? Lahat ng bago, kapag merong bago na nagaganap, maski nga doon sa kwarto ninyo, binago mo lang yung kortina, wow, parang ang sarap matulog, bago yung kortina. Bago yung punda, ang sarap ng matulog, bago yung punda, bago yung kumot, amen? Kahit na doon rin lang, o kaya yung kwarto mo, pinihit mo lang, no? Dati nang ganyan, dyan yung ulunan mo, tapos ginatunin mo, dito na ulunan, wow, bago, di ba? Everything na may bago, may excitement. Pero kapag gano'n at gano'n lang, nagkakaroon ka ng parang pagkaumay. But praise God, I want to challenge you today to excel. 2 Corinthians chapter 8 verse 7, just as you excel in everything and lead the way in faith, in speech, in knowledge, in genuine concern, and in your love for us, see that you excel in this gracious work for giving also. So mag-excel tayo sa lahat, even in your giving. Lalo na sa ating pagbibigay, pagsamba sa Panginoon. You're excelling in your faith, you're excelling in your speech. Dati mahiyain ka, ngayon walang hiya na. Dati hindi ka nagsasalita, ngayon madaldal ka na. Lumabas na yung tunay mo pagkatao. Now, sabi nga, yung dati hindi mo kami mahal, hindi mo mahal ang kapwa mo, pero grabe yung pag-ibig mo pala. No? Now, sabi nga noon, see that you also excel in the gracious work of giving. Mga kapatid, let us experience the abundant life. Abundant life, lahat ng sinabi ko ngayong umaga, learn to experience this. Learn to do this and you're gonna experience abundant in your life. I tell you, this is God's principle. Hindi siya sikreto. Ito po'y naihayag na, nakasulat na. Kailangan lang sampalatayanan at gawin ito. Nandiyan na kasi ang abundance sa buhay mo. Idiniposito na ng Lord sa puso natin ang abundant na buhay sapagkat si Kristo ang kasaganaan ng buhay natin. Ang manifestation lang ang ating gagawin ngayon. And how to manifest? Believe, act, excel, and hallelujah, you shall be a blessing to many. Magiging pagpapala ka sa marami. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sige po tayong lahat ay tumayo at sumamba sa Panginoon. Shall we give God a worship this time? Come on. Father, thank you for you want us to experience breakthrough today. And to everyone listening online, Lord, I speak in the name of Jesus. Breakthrough will come unto you. Abundant life will come unto you. You shall experience wellness, wholeness, goodness, prosperity. In the name of Jesus Christ. Miracle, multiplication, I release it in the name of Jesus Christ. And receive it. Come on, receive it. Receive in the name of Jesus. Oh God, thank you. Hallelujah.